pinakahuling tala ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council, 67 na ang namatay sa magnitude 7.2 na lindol at karamihan po sa mga namatay mula sa probinsya ng Bohol. 164 naman ang sugatan. May report si Cesar Apolinario. Sa itsura pa lang, tila wala nang makaliligtas sa van na ito na nadaganan ng dambuhalang tipak ng bato sa Talisay City, Cebu. Nakaparada ang van sa tapat ng isang gusali nang tumama ang lindol. Kung hindi maiangat ng mga rescuer, posibleng hindi nila abutan pa ng buhay ang mga natrap sa loob. Maya-maya pa, gumamit na ng boom truck. Nang makagawa na ng puwang ang mga rescuer, itinuloy ang mano-manong pagsagip sa mga biktima. Paglipas ng ilan pang sandali, nasagip ang babaeng ito. Maya-maya pa, nasagip ang isa pang babae. Maingat na inalalayan ang ulo ng biktima hanggang sa mailabas sa sasakyan. Di na gano'n ito matag na ang panahon, lagi gano'n panahon na. Karon, mayo na ito panahon, maglipay-lipay ang mga tao. Naapoy na ito hedya. Ilan lang sila sa biktima ng magnitude 7.2 na lindol na yumanig sa Visayas. Ang 4 na inabutan ng lindol sa Fishport at palengke ng Barangay Pasil, Cebu City, hindi na nakaligtas kahit puspusan ang rescue operations. Nagpanik pa ang mga nakikiusyosong tao dahil sa pangambang magkaroon na naman ng pagguho. Dahil din sa pagyanig, pansamantalang inilabas ang mga pasyente ng Cebu Doctors Hospital. Sa daan na nga lang nilapatan ng lunas ang ilan. Naglabasan din ang mga pasyente ng Cebu Medical Center. Pero ang isang pasyente namatay dahil walang ventilator. Pero sa gitna ng trahedya, meron ding mabuting balita. Ligtas na naisilang ng isang babae ang kanyang anak kahit sa loob lang ng taxi. Kasagsagan daw ng lindol nang humilab ang tiyan ng babae. Agad siyang sinugod sa ospital pero pagdating sa harap ng Cebu Doctors Hospital, hindi na napigilan ang paglabas ng bata. Malusog naman ang baby boy. Cesar Apolinario, GMA News.